Oy! Naku po, may bagong balita mga tol. Di ko lang alam kung ito'y totoo pero aalamin natin. Nagpasa daw ang Senado ng batas na aarestuhin ang mga Chinese na papasok mga tol dito sa ating teritoryo. No? So alamin natin to mga kapatid at bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ito pong videong to ay mula kay Melvs Castle. Nakalagay ang link sa ibaba. At itong videong to mga kapatid ay papanoorin natin ngayon. Siyempre, bibigyan natin ng reaction video. Samahan ninyo ako, pwede rin kayong magbigay ng inyong opinion sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, siyempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle at dito na rin po sa ating YouTube channel kung gusto mo yung mga ganitong klaseng reaksyon, usapan sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating soberanya. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Lahat ng papasok sa territorial waters obligado nang magpaalam sa Pilipinas. Pag di tumugon sa radio challenge o di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. Maganda sana kung gano'n no? Ang tanong, kaya na ba natin? Kumbaga sa mga bata, kaya na ba ng buto mo? Parang gano'n mga tol. Maganda yan kung meron tayong ipapasang batas na ganyan. Pero ang tanong nga, kaya na ba ng mga buto natin? Di ba? Tuloy natin to. At pag hindi lumayas, pag-aarestuhin lang. Yan ang Pelagic Sea Lanes Act. Layunin ng batas na arestuhin ang sino mang illegal na papasok sa ating teritoryo. Obligado na rin ang Philippine Navy na umaksyon ng naaayon sa batas. Hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy, pero mas maganda kung nakaalalay ang Amerika para pag pumalag ang China, putukan na. Maritime Defense Strategy. The clear demarcation of sea lanes strengthens our national defense by enabling better surveillance and patrol operations within our territorial waters. Kung ang China gumawa ng batas na aarestuhin nila tayo, pumalag at gumawa rin yan ang Senado. Ang malaking tanong, may papatupad kaya to ng Armed Forces of the Philippines? Yun nga mga tol di ba? Yun ang isang matinding tanong kung meron man tayong batas na magpapatupad na pag-aresto sa mga trespassers sa ating soberanya. Well mga tol kasi lagi natin tandaan iba yung territorial waters at saka yung exclusive economic zone. Open sea yan pwedeng maglayag dyan yung mga barko na galing sa ibang bansa, pwede silang dumaan dyan. Basta wag lang dito sa territorial waters natin na 12 nautical miles. Yun lang talaga yung teritoryo natin. Pero yung 200 nautical miles, yun naman yung tinatawag nating exclusive economic zone na may karapatan tayo sa lahat ng mga bagay na meron dyan tulad ng langis, isda at lamang dagat, mga corals. Lahat ng meron dyan, karapatan natin mga tol na makuha yung mga yon. Pero hindi naman natin haharangin o paaalisin yung mga barko na dadaan diyan, mga tol. Yun lang lagi natin tatandaan na di nila kailangan magpaalam, no? Yun ang sa ating exclusive economic zone. So yung batas, yung pagtitibayin yung sea lanes natin mga tol at lahat ng papasok doon kailangan magpaalam. Siguro doon lang din yun no sa may territorial waters natin mga tol. Kasi alam ko makakalabag tayo sa UNCLOS kapag ginaya natin yung China sa pagsisiga-sigaan nila kahit wala namang basehan. 'Di ba? Ayaw nga nating gawin yun At kung sakasakali mang gagawin natin yun mga tol, para tayong makikipaggera sa kanila niyan kasi makikipagbatigasan sila niyan. Alam naman natin kung anong karakas ng China, 'di ba? Alam natin mga tol kung gaano katigas ang mukha nilang panindigan yung claim nila kahit na walang sumusuporta sa kanila. Ang tanging meron nga lang sila, sabi nga gano'n ni Secretary Gibuchudoro, brute force, 'di ba? Yun lang meron sila mga tol At saka yung narrative nila na meron daw silang indisputable na sovereignty diyan sa ating West Philippine Sea mga tol. Dito nga lang sa bombahan ng water cannon halos di tayo makapalag tapos aarestuhin natin sila. Baka naman magdulot ng gera yan mga tol. Kaya mas maganda mga kapatid, alamin natin maigi kung ano tong nakapaloob sa batas na to, kung ganyan ba talaga magiging katapang ang ating bansa. Well, medyo duda pa ako dyan sa mga nakikita natin ngayong reaksyon ng ating mga sundalo at Coast Guard every time na nagtatapang-tapang itong China mga tol. Ikaw, ano sa tingin mo? Magagawa ba yan ng Pilipinas? Comment ka sa ibaba.
Nakailang beses na kasing lumapit ang China sa baybayin ng Luzon. Pati sa Palawan na mamonitor na rin ang China. Pagto na pirmahan na ni PBBM, wala nang sabi-sabi, huli agad ang mga yan. This act will reinforce our sovereignty by establishing our authority over the archipelagic waters and ensuring that any passage through these waters is consistent with our national interest. May sapat na puwersa ang Pilipinas para maipatupad ang batas. Pero syempre, katuwang pa rin dyan ang Amerika. Sa ngayon, may 12 tayong FA-50 fighter jet. At inanunsyo na rin ng Philippine Air Force na bibili tayo ng 40 F-16 fighter jet sa Amerika. Hintayin natin talagang dumating yung panahon na sobrang lakas ng Pilipinas, no? Saka tayo magtapang-tapangan din, no? Pero sa ngayon mga tol, nakikita natin talagang medyo hanggang sat-sat lang muna talaga tayo. Hanggang diplomatic protest, hanggang verbal note, mga ganun. Katulad na lamang nito, 'di ba? Nagsasagawa ng pag-ensayo ang Chinese dito sa ating karagatan, sa airspace natin mga tol, nagpakawala sila ng flare. Asan yung mga jet fighter natin na pwede sanang tumugon doon sa ginawa nila? 'Di ba wala? Ang meron lang tayo mga tol, yung surveillance aircraft natin na pagkatapos tayo pakawalan ng flare ng kanilang air jet fighter, andirito tayo sa media. Nagngangawa rin tayo mga tol. Masakit man pakinggan pero parang yun ang nakita natin eh. Nagagalit ang Pilipinas at nagre-react tayo sa kanilang ginawa, pero yung nangyari yun mga tol after ilang araw pa bago natin nabalitaan, di ba? Pero nung nangyari yun, asan yung mga jet fighter natin na dapat mag-intercept kung meron mang lumilipad na ganyang mga eroplano sa ating airspace? Kasi kung gagayahin natin sa ibang bansa, katulad na lamang nung nagsagawa ng pag-eensayo ang Russia at saka China, malapit sa Alaskan airspace, o di ba in-intercept sila ng mga jet fighter ng Amerika. Sa atin, pag may nakita tayong ganun, di ba dapat tayo ini-intercept din natin sila. So kulang pa talaga tayo mga tol sa lakas ng loob para makipaglaban sa kanila. Nakita nyo naman mga tol kung anong ginawa nila sa atin noong July 17. May isang sundalo natin naputulan ng daliri. Pero hindi pa rin daw yun armed attack. Ang sabi pa nga ni Gasmin, baka hindi lang pagkakaunawaan daw eh. Misunderstanding lang daw, hindi naman daw sinasadya eh. 'Di ba? Oo. Makikita natin mga tol kung ano talagang magagawa pa ng Pilipinas sa ngayon na hindi sa minamaliit natin yung kakayanan ng ating mga sundalo. Kasi ang mga yan, matatapang talaga yan. Pero syempre, sunod lang din naman sila sa pinag-uutos ng nakatataas sa kanila eh. 'Di ba? At saka syempre ayaw nilang ibuwis yung sarili nila sa labang parang alam mo yung dehado sila. Kasi kulang na kulang din sila sa mga asset eh. Tapos ilalagay pa ba nila sa delikadong sitwasyon, alanganing sitwasyon ng ating bansa? 'Di ba? Sapat na para maipaglaban ang Pilipinas kung magkagera. Our pilots have the necessary training and we are confident in their capabilities. Totoo. Meron tayong magagaling na piloto, meron tayong magagaling. Pero mga tol, numbers game pa rin yan eh. Mas marami sila eh. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate. It's happening right now not only in the maritime domain but also in the airspace. With what we have, we are good with them. Diba? Totoo yan mga tol. At nabibilib tayo doon sa mga pahayag ng ating AFP, ng Navy natin, na ang mahalaga kasi dyan is yung willingness nila to fight. Handa silang lumaban mga tol talaga. Sabi nga, in what we have, kung ano lang yung meron sila, willing silang lumaban para dyan. Pero in reality, kung sakasakali man magkakaroon ng labanan talaga, medyo dehado pa tayo sa puwersa. Andiyan naman yung mga katulong nating bansa, pero yung ekonomiya natin, dehado din. Diba? Dehado. Ang daming dehado mga tol. Kaya kailangan muna na talaga natin magpalakas at pag-isipang mabuti kung handa na ba tayo pasukin yung mga ganyang mga bagay. Hindi sa pagiging duwag mga tol, pagiging matalino lang. Diba? Hindi lahat ng hindi pumapalag duwag, yung iba matalino lang, nag-iisip. Diba? Kasi na masugod ka ng sugod tapos kinabukasan lamay ka na. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. Muli naman, Di ba? Mas maganda daw kung mas marami, makakapag-perform sila even better, sabing ganun.
'Di ba? Mas maganda pa yung magiging ano. Kaso yung mga in-order natin, yung iba darating pa ng 2025, 2026, 2028. Ang tagal pa eh. 'Di ba? So wag tayong magmadali mga tol. Darating din ang panahon, lalakas din ang Pilipinas. Tignan ko lang kung mabulas pa nila tayo, 'di ba? Nangako ang militar na handa nilang ibuwis ang kani-kanilang buhay na protektahan lang ang ating bansa. Been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Our pilots will continue to take to the skies. We remain steadfast in our mission to protect our territory, even in the face of flares of intimidation. Marami pa rin niyang nagagalit dahil di tayo pumapalag. Yan, tama, 'di ba? Yun nga yung nakikita natin mga tol eh. Hindi kasi tayo pumapalag. Tapos ngayon, magkakaroon ng balita, mang-aaresto tayo. Baka na ma-water cannon lang din tayo niyan mga tol. Ang tanong ngayon, handa ba silang tumira ng bala pag naisabatas na ito? Ano sa tingin niyo? Hindi rin nila magagawa yan. Maraming mga analysis din ang nagsasabi mga tol na hindi rin gusto ng gera mga tol magsimula. Hindi rin gusto ng China magsimula ng gera. Ang gusto nila mauna Pilipinas. Komento sa baba ang inyong 'Di ba? Comment na lang kayo sa ibaba mga tol. Sa tingin nyo kaya ba ng Pilipinas mga tol mang-aresto ng mga trespassers na Chinese? Siguro kung nandirito na yan mismo sa loob ng ating bansa o kaya nasa loob ng teritoryo mismo natin, kaya yon kasi karapatan talaga natin yon. Batas natin yon mga tol eh. 'Di ba? At pag naisabatas nga yan, kaya talaga natin yon mga tol. Pag nasa loob na ng territorial waters natin. 'Di ba? Yan ang aalamin natin at aabangan natin mga tol sa susunod na pagkakataon. Kasi katulad ng China mga tol, naglabas sila ng batas nila na aarestuhin na daw nila yung mga lalagpas doon sa kanilang mga inaangking teritoryo. Tignan niyo, may naaresto na ba? 'Di ba? Wala rin naman sila naaresto mga tol eh. Panakot lang din nila yan eh. Para lang tayong dalawang bansang nag-asot pusang nagtatakutan. Alam niyo 'yon? Pag may harang na gate sa gitna, nagkakahulan. Pag binuksan mo yung gate, wala namang nangyayari, 'di ba? Hindi pala aso't pusa, parehong aso. Maliit na aso, malaking aso. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.